Hello mga kairing, for today's video, it's first day of Ramadan, no? First kain nila as celebrating sa Ramadan. Narong grammar na tayo nito. So ito nga mga kairing, first day ng Ramadan ngayon. Dito ulit tayo sa rooftop, nakaupo kasi naglaba tayo. Tapos yung ating mga alaga is wala sila dito. Umalis kasama yung nanay nila, pupunta daw dun sa lola. I don't know where is the lola. Basta pupunta daw dun sa lola. So ayun mga kairing. So for today's video mga kairing, no, magbibigay tayo ng reaction mga kairing tungkol dun sa tungkol dun sa reality show ng Grace Family. So kung sino nakakilala kay Makagwapo o Mark Mark ang kanyang pangalan ngayon, Mark Gray, di ba? Grace pala kasi may ace. Nabubulol tayo. So yun mga kairing, lagi akong sumusubaybay sa kanilang reality show, no. Tuwing na subaybayan ko yung kanilang show, may napansin talaga ako mga kairing is ang circle of friends ng asawa niyang si Pam. Kasi ang circle of friends ng mga asawa niyang si Pam ay walang kakwenta-kwenta mga kairing, no. Kung sino nakapanood sa kanilang YouTube channel, no, Grace Family Reality Show, walang kakwenta-kwenta yung circle of friends ng asawa ni Mark. Kasi nga mukhang pera na, bad influence pa, tapos basta walang magandang maidudulot sa isang tao na nakapaligid sa kanila, no? Tulad ng asawa ni Mark, kasi parang madaling mauto, no? Tsaka napansin ko rin mga kairing, ang pangit ng mindset ng asawa ni Mark at tsaka yung biyana ni Mark, no? Yung mama ni Fam. Kasi nga mga kairing, tinutolerate niya yung mga hindi magagandang bagay na gagawin ng anak niya, like panggagastos, no? Di naman natin sila masisi, pera nila mag-asawa, 'di ba? Tulad ng sabi ng nanay ni Pam, pera nila 'yon. Can afford naman to buy something, 'di ba? Tapos bakit hindi bibili? So ang kay Mark naman is may pinapagawa nga silang mansyon. Kailangan mo na lang magtipid ng konti, hindi sila gagasto kung hindi naman talaga kailangan. So itong si Pam, gustong-gustong bumili ng Chanel bag. O 'di ba? Magkano halaga is 600,000 o 60,000 ata yun, $60,000. So magkano yon sa Philippine money? So kalaki-laki na nun, di ba? I know may pera naman sila kasi ang laki ng kinikita sa kanilang social media, di ba? Ang laki ng kinikita nila, ang mga promoting nila ng mga etc. Millions ang kita nila doon. Pero yun nga lang, ang mindset ng kanyang asawa na si Mark ay may pinapatayo silang bahay at kailangan mo nilang tapusin bago sila gastos ng gastos. Tapos ito namang si Pam, napansin ko lang parang hindi pa siya matured enough para mag-asawa. Hindi pa siya matured enough para magkaroon ng mga anak, no? Or anak. Kasi nga parang hindi ko nakikita sa kanya as a mom na kasali sa kanyang pang-araw-araw na pangarap na lumaki yung anak ko, ganito, ganyan. Parang iniisip niya lagi is paano ko to babili, tinitipid ako, gusto ko ng ganitong gamit, gusto kong gumala, gusto kong mag-bar, gusto kong mag-party, gusto kong mag-night out as a woman, 'di ba? Parang nakakaloka. 'Di ba? Hindi naman natin pwedeng sabihin na porket may asawa ka na stay ka lang sa bahay. Pero dapat naka-priority na sa'yo ang mga anak mo or anak mo. O, 'di ba? Instead na gagastos ka ng thousand, million diyan, unahin mo muna yung future ng anak mo kasi hindi natin alam bukas, susunod na bukas biglang mag-down tong lahat ng mga social media apps, 'di ba? Yung mga apps na to, yung kinukuhanan niyo ng pera or 'di ba yung saan kayo kumukuha ng malaking income. Paano pag ito nag-take down to? Di wala na, nga, 'di ba? Although may mga businesses naman, pero hindi ganun kalaki yung kita, yung milyon ang kikitain yung buwan-buwan, 'di ba? Kasi yung mga business ngayon ng mga social media influencer is talagang lang 'yon, extra income. Mas malaki talaga yung kinikita nila sa kanilang sahod sa papangitan ng pagpo-promote at sa mga views or sa mga sa kanila ng kanilang mga kanya-kanyang social media accounts, 'di ba? Mas malaki yung kita. So what if bukas mabiglang ma-take down tong mga ganitong pinagkakitaan ng mga big influencer ngayon? Ay di nga, 'di ba? So dapat nagiging practical ka kung ano yung magiging mas
mas importante at mas dapat mong i-priority, 'di ba? Kasi total kagandahan, ganda mo naman, sexy mo na, may pera kayo. Although yung mga gamit makukuha mo yon in the right time kung kailan wala na kayong pina-priority na iba. Humahanga ako kay Mark, pero pansin ko lang parang kulang siya sa control sa asawa niya na dapat alisin nila yung mga toxic people na nakapaligid sa kanila, lalo na sa circle of friends ni Pam. Hindi talaga. Pag pinapanood ko yung dalawang be at saka bebe doon, pabebe, wala talaga, sobrang napaka-toxic nilang kasama. Sobrang pa-plastic nila. Ang pa-plastic nila, 'di ba? Galing na kay Tony Pollard 'yan, itinanggap niyo pa. 'Di ba? Diyos ko, nakakaloka. Mas na-excite pa kung panoorin yung talagang video nila Tony Pollard sa kanilang sa kanilang reality show. Parang nakaka-excite, 'di ba? May aral kang matutunan, naaasar, natatawa ka. Pero dito sa Grace Family reality show na to, naaasar ka lang talaga. Wala kang ibang makita kung di kasosyalan ni Pam, kagagastos ni Pam, kakauto ng mga friends ni Pam sa kanya, 'di ba? Wala ibang makita kundi gastos, kasosyalan, kaikikan, kakauto, tsaka ano pa to, yung mga kaplastikan ng mga BFF niya. Ay Diyos ko, wala ka ibang makita kundi ganon, 'di ba? Ano ba? Nakakaloka. Although ba buhay nila yun, wala naman tayong pakialam, no? Pero as a fan, as a viewer, no, ng kanilang mga videos, may karapatan tayong magbigay ng reaksyon, no? Tanggapin man nila o hindi yung ating reaksyon, na sino ba naman tayo? Kaliit-liit lang nating content creator, wala pa tayo sa kalingkingan nila. Pero at least naman wala sila sa tuktok kung wala tayong maliliit, kasi tayo yung nagbo-view sa kanila kahit hindi sila nagbo-view sa atin, no? Life, it's so unfair talaga, kasi nga bino-view natin sila, pero sila hindi tayo bino-view. Diba? So ayan mga kairing, that's it for today's video. Basta nauihan lang ako, hopefully mga kairing, no, hindi kayo magkaroon ng ganong friends, yung fake, yung sobrang toxic. Dapat alisin nyo na sa buhay nyo yung mga ganong tao, no, kasi hindi siya nakakabuti mga kairing. So hopefully matuto tayong mamili, makimasid, diba? Char. So alisin na natin ang dapat alisin sa mga tao sa buhay natin. Kung hindi naman sila talaga worth it na mag-i-stay natin sa buhay natin, let go natin sila. Kaysa darating pa yung araw na mas pagsisihan mo pa kung bakit mo piniling ipa-stay sila sa buhay mo. Diba? Charot. That's it for today's video. Char!